Saan ka ngayon? Dito ba? Sa Davao? Yes. Ilan taong ka na? 54 na po, ma'am. Ilan anak? Dalawa. Puro babae. So, may pangabuhi na lahat yun. Tapos na sila lahat. Yung panganay nandun na rin sa upload. Tapos yung bunso ko, pag-graduate pa lang no June 25. Wow. Di, masaya ka na, wala ka nang gagastusan. Hindi pa rin masaya dahil nag-iisa na lang ko pag mag-work na to. Nasaan pala si misis mo? Sir, pakilapit po ng sir, ng mic po ninyo sa bibig. Tapos yung cellphone, wag ninyo igalaw, sir, nawawala po kayo. Opo. Ilapit po yung mic. Wala na po, ma'am. Biyudo na po. Nagkasakit kasi. So, ano yung mo sa buhay? Pangarap? Asawa ka. Ito, nagbakasakali sumali dito kay DJ para makahanap na. Pang-apat na sali mo na yata ako, sir. Ngayon, sir, di ba? Kamusta? Ayan naman yung last kong sali sa pangatlo Ano yun sinungaling naman yun Sabi niya sa live 49 pa daw siya tapos nung nag-off cam na kami, kinulit ko ng kinulit. Yun, sinabi niya 63 na pala siya. Nayawan ko. 49 tapos 66. Layo Halata alam mo, mas maganda nga yun, mas ahid sa'yo kasi mas lalo ka pang mamahalin nun, aalagaan ka. Ikaw naman ako. Ayaw mo ba ng ganun? Siyempre, nagsinungaling na ako kasi sa una pa lang, ma'am No, yun na hirap. Oo. Hindi na tayo maniwala nun. Ako nagsabi naman ako ng totoo. Ako nagsabi din ako ng totoo dito. Yan na mabuti. Ako naman magtanong siguro, ma'am. Pwede ba? So, sige na, magtanong ka na. Sagutin natin para walang bikos-bikos. Ang lugar ka ba sa upload mo? Jeddah. Ang pork sa Sampay. Bahay. Wala naman tayong tinapusan kasi alam mo na. Tapos, ilang taon ka na? 48. Usually 49 na ako December. Anong probinsya nyo? Ang pangabuyan sa amin, hindi. lupa namin. Probinsya, kinanong ko. Probinsya. Probinsya. Bacolod. Anong dialect doon? Tagalog? Saya? Halo, Bisaya. Saya. Ilang taon ka na dyan sa abroad? 7. Hindi ka pa po Nagbakasyon ako, 1 year na rin ako dito bumalik. Pakilapit po ng mic, sir. Pakilapit po. Opo. Papalik mo lang dyan, Tagal pa mag-finish contract. 1 year. At 2 years lang yung kontrata. 2 years lang. Tapos yung status mo ngayon, ma'am? Siyempre, yung status ko, nag-aalaga ng mga anak ko kasi yung asawa ko naman ay walang pakialam sa mga anak. Ibig kong sabihin, walay ba kayo? Or naghiwalay kami, pero kasal kami, walay kami. Kaya nga, ako yung nag-ano sa mga anak ko. Lahat nag-aaral. Nasa akin, nasa mama ko yung mga anak ko lahat. Ayaw nga nila sa papa nila Ilang taon na ba kayong hiwalay? Kung tutusin, matagal na.
Hindi kami nagsama. Puro ako trabaho. Hindi kami talaga usually trabaho. Nag-uwi ko, andun ako sa mama ko. Tapos, pagkatapos nun, balik naman ako dito. Pag uwi mo sa Bacolod, magkikita pa rin kayo? Hindi na. Hindi naman ako pumunta na doon sa kanila. Saan ka na uuwi? Sa mama ko. Nandun yung mga anak ko nga sa mama ko. Ilan ang anak? 3. Malalaki na sila. 5 ang apo. Dami. Ang dami naman. Sa isa lang yun. Yung isa lang yun. Kasi nagluluko kasi yun dahil nakikita din nila kasi yung nag-rebelde yun nung nag-aral. Kasi nakikita nila nga yung babae pinupunta dyan sa bahay na wala ako. Kaya yung dahilan, nag-rebelde yung anak kong babae. Pero awa ng Diyos, yung bunso ko, 23 years old na ngayon, walang boyfriend, ayaw niya mag-asawa. Kasi gusto niya magtrabaho. Hindi na nag-aral. Tapos na siya nag-aral. Kaya ayaw naman niya mag-aral ng 4 years kasi gusto niya mag-abroad agad ba? Gusto talaga niya kumita na ng pera. Sabi niya, mama, ayaw ko mag-asawa. Gusto ko trabaho, matulungan kita kasi alam ko mula maliit ako nagtatrabaho ka na. Hindi na gumagalaw si Ako yung tumatagawid sa kanila eh. Mabait na nanay. Bakit anong dahilan na bakit kayo naghiwalay ng asawa mo? Lasinggiro. Ayaw nga niya nung mga anak nga nasa kanya. Gusto niya mag-isa lang siya. Talaga. Iba pala yun. Yung nag-away nga sila ng anak niya. Sinabihan nga siya ng anak niya eh. Nag-aasawa ka pa. Nga hindi mo naman kaya palang panindigan. Ano ka klaseng tao man? Ganon. At tapos anong trabaho niya? Yung trabaho niya, sa ngayon, may sakit siya. Hindi pwede nga galawin yung tiyan niya, masakit daw. Pinagbawalan na siya sa doktor nga mag-inom ng alak. Pero tuloy-tuloy pa rin hanggang ngayon. Kasi sabi niya, pag namatay siya, hindi na daw niya matikman. Painumin mo na, painumin. Bilan mo na maraming sa totoo lang, talaga yun. Araw-araw yun, nasa tubaan talaga. May picture pa nga sinin dito sa akin nga natulog sa lupa. Nga nakahubad. Siya nag-send? Totoo yan. Yung anak mo nag-send, ma'am? Yung anak ko nag-send sa akin, sir. Natulog siya, pinabayaan lang siya kasi pag gigisingin mo yun, nagwawala yun. Kumukuha ng itak yun, sasabihin nga, mga kapitbahay, kung sino yung matapang dito. Ganun. Pero na natin yun eh. Hindi na natin pag-usapan. Importante na... di na natin pag-usapan yun kasi mahaba talagang kwento ko. Kung tutusin, grabe talagang paghihirap ko sa asawa ko mula umpisa. Pero paano man pag umuwi ho kayo at maitak? At sabihin niya... Sir, hindi ako natakot, sir. Sir, DJ, naalala mo ba dati, nung sumali ako ng 2020, sabi ko nga, kahit makita pa niya sa live, hindi ako natakot, DJ, kasi kahit kamag-anak niya, DJ, gusto-gusto na sila nga ako noon pa, na maghiwalay kami dahil sa ugali ng pinsan nila. Bukod na lasinggiro, babaero pa. Pero nagkita na po ba kayo? O nakauwi ka na, ma'am, na mula ho noong 2020? Nakauwi? DJ, 2020 nag-ano ako, yung sumali ako dito sa DJ. Yung 2017 ako nagpunta dito ng Saudi. Hindi pa kayo nakauwi doon. Mula sa 2017. Nakauwi ako isang bisis lang. Mag-1 year na rin ako dito sa Saudi. Meaning nagkita po kayo nung umuwi ka? Hindi na ako nakipagkita. Doon ako na dumiretso sa mama ko. Kaya kahit makita niyang video, hindi ako natatakot sa kanya. Baka nanonood siya ngayon sa live na.
Wala siyang cellphone. Kahit manood man siya, hindi naman ako takot. At saka ang cellphone niya, bininta. Binili ng tuba. Risky. Dapat na gano'n na lang siya, na sariling, kuha na lang, anong tawag niyan, siya na lang yung gumagawa ng tuba ba? Siya na lang yung mananggot ng tawag, no? Ay, hindi naman siya makaakyat. Paano siya makaakyat na? Masakit nga yung tiyan niya pag gumalaw. Tama pala. Kaya painumin mo na lang ng painumin. Para huwag na natin yung pag-usapan kasi mahaba ang kwento ng buhay ko. Ang lungkot ng buhay ko kaya, natutulan. Kaya bigyan mo naman ng kulay yung buhay ko. Anong sadyan pa dito? Ba't napasali ka kay... Siyempre, maghahanap ng makakasama ng habang buhay. Makausap o Siyempre, maghahanap ng kausap. Ano bang ending doon? Siyempre, kung magkakarelasyon kayo, mag-usap-usap na kayo kung ano yung kinabukasan nyo. Ganun yun. Naman. Alam mo, sa totoo lang, sumali ako dito ng 2020. Si DJ, tuwang-tuwa yan si DJ. Siguro naalala niya pa yan. Nandyan pa yan sa YouTube. Sabi, wala siyang asawa. May asawa siya, nasa kapitbahay daw. Ang ending, sila rin pala. May anak sila nga. Marami siya anak, oo, iba-ibang babae. Tapos may pinakasalan siya na isang anak pa nila noon. Ngayon, napanood ng kapitbahay, sinumbong. So, inaway siya. Nung pag-away sa kanya, ganito, dami niyang laro-laro lang daw. Tapos, pag-uwi niya, nung 2022, o 2021, umuwi siya. Alam mo ba kung binuntis niya yung asawa niya. Ibig sabihin, ma'am, may contact pa rin kayo sa isa't isa mula nung nag-usap po kayo dito 2020 hanggang 2021. May balita ka pa sa kanya. Naging kayo po ba? Naging kami sa usapan. Pero nung nalaman ko na nga sinabi ko sa kanya, focus ka na sa pamilya mo kasi kawawa naman yun. Oo Mali ka, may asawa pala, may mga anak. Oo, may asawa, may anak. Nga siya, lagi nga siya nagpo-post nga, I love my family. Kung love mo yung family mo, dapat hindi ka na mangangaliwa. Hindi ka na maghahanap pa sa social media. Kasi kawawa naman yung umaasa din sa pagmamahal niya, di ba? Halimbawa, kung napamahal ako ng husto, di naiyak-iyak ako nun. Buti na lang, malayo kayo. Kasi ang bait niya talaga nung nag-usap kami, ang bait niya talaga. Basta ang pamagat nun sa YouTube, tawa tayo kay Kuya Bisaya, yun, October 5. Kumanta pa nga siya doon sa last ako yung binibining hinahanap mo, sabi nga nung kanta niya. Tawa ng tawa si DJ doon. May lollipop pa si DJ, ginaganyan-ganyan sa sa lalaki sa tapat ng ganyan, no? Hanggang ngayon, 4 na taon, dito pa yung lollipop ko, ma'am. Hawak-hawak ko pa nga ngayon. Hawak ko pa, sir? Hanggang ngayon, dito pa. Hindi pa rin kinaya. Maano yata yung headset mo, sa gara. Oo, masakit sa tainga, sir. I-loudspeak mo na lang siguro yung cellphone. Puputin ko na lang tong Sobrang ingay. Parang po? Headset mo para malinaw. Sa akin nga, pinatay ko yung AirPod. Para malinaw. Ayan na lang. Naka-loudspeaker na. Ayan naman pala, malinaw pa, walang sagara. Parang radyo naman nga. Alam mo yung radyo dati nga, di ba, tiri nga diliso-liso, doon mo gina. Nadinig mo ako? Nabumbo radyo, bakulod. Ha? Burot. Nadinig mo ako? Oo naman, malakas naman ang impact. Okay. Tinanggal ko na yung alam mo ba, nung una kong dito, sali, kinakabahan ako, nanginginig ako kasi natakot ako. Nga nahiya ako. Pero naman pala, parang lang, enjoy lang usapan. Tapos si DJ naman laging nagkaganyan sa amin. Ano po ito nasa abroad pa ho yata tong kausap mo dati, ma'am Nasa abroad siya, di ba?
Nasa abroad pa rin, Gigi. Hanggang ngayon? Oo, nasa abroad pa rin siya kasi anong gagawin niya doon sa kanila? Siya lang bumubuhay sa kanila. Ang asawa niya ay, lang yun, bahay lang. Ito nga hotel. Sinabi ko nga sa kanya sabi ko manood ka, kachat ko pa rin siya. Sabi ko manood ka, mag-live ako, maghanap ako doon ng totoong minamahal. May contact ka sa kanya until now? Oo, may contact pa rin kami. Pero wala na kaming relasyon kasi may asawa siya Arguya. Wala, ma'am? Sinabi ko sa kanya, manood ka, mag-live ako kay DJ. Ewan ko kung nanood yun. Magsalita ka na. Napagod na ako magsalita. Pagod ka na ba? Nagulo lang ako, ma'am. Ikaw na lang magtanong. Magtanong ka na lang sa akin. Tanong ka sagutin ko na. Wala ka nang itatanong sa akin about sa mga anak ko, kung anong life, o mama ko, buhay pa ba yung mama ko, gano'n. Tanong ka naman. Yun talaga, inisip ko. Nandyan pa ba yung mga parents mo? Dalawa, nandyan pa, nanay. Buhay pa sila. Papa ko, 2 taon nang patay. Si mama ko yung buhay. Matanda na. 78. Mama ko. Sa akin naman wala na talaga. Ilong na kami. Magkakapatid. Masakit pala pag nawalan ka ng mahal mo sa buhay, pero hindi ko siya nakikita as in namatay. Yakap pa ako noon bago ako umalis, pero huling yakap na pala yun. Nagkasakit pa siya. Ano bang sakit niya? Ang doon, hindi na siya ang una-una doon, hindi siya makakita, katarak. Sa mata. Naiiyak ako. Tapos, naiyak na ako dito. Ay, bawal umiyak dito, Sorry, Bawal. May naman tayo, may tissue na si DJ dyan Meron na. Pag-iabot na lang sa tissue. Punasan mo nga, sir. Punasan ko, ma'am. Ako na lang magpunas, ma'am. May tissue naman dito, ma'am. Hindi ganito yon. Tigilan ko na mong pag-iyak. Nung pag-alis ko, sabi ng papa ko, niyakap ako, sabi niya, ako daw yung pag-asa nga makakita siya. Para maoperahan niya, para maopera yung niya, katarak. Dapat. Kasi sabi niya, kahit sa huling sandali niya, makita man na doon niya ang buong mundo bago mamatay. Pero ginawan ko ng paraan. Niloko ako ng kuya ko. Bakit po? Bakit naman? Sorry. Nasa live tayo. Okay lang. Mabuti yung pinalabas mo yung sakit ng dibdib. Yung puso. Sakit ng Kasi puso. mahal ko yung si papa ko. Gusto ko makakita. Ginawa ko ng paraan. Pero sa pera, kung pa-opera sa mata ng papa ko, niloko ako. Hanggang ngayon, hindi na bayaran. Bakit sa kanya mo pinagkatitiwal yung pera? Kasi sabi ko, sa akin ang pinansyal, sa inyo yung yung paghihirap, yung samahan ba si papa ko pa hospital? O sila mag-alalay doon. Oo, sila mag-alalay, pero gano'n nangyari. Pero nung last ng hininga ng papa ko, sinabi ko sa kanya, pa, sorry, ginawa ko na ang lahat, pero wala. Anong magagawa ko sa malayo ako? Kahit ngayon ito, iiyak na naman ako. Dalawa na tayong Wanted, sweetheart. Wanted, sweetheart. Sorry. Hindi, okay. Okay lang. Palabas mo lang. Sorry, DJ. Nasunod lang Wala. Pagdating talaga sa pamilya. Kaya sabi ko, kaya siguro binigay naman ni Lord sa akin to.
Dahil alam niyang kayang-kaya ko. Kayanin. May ano naman. Saka, pag nagsabi na si papa ko na, akala ko ba poperahan mo ako? Pero yung pera na yun, ubos na. Sabi ko, opa, nag-iipon ako. Sabi ko, hayaan mo, sabi naman ng mama ko, huwag mo nga sisihin yung anak mo nga ganyan, operahan ka, huwag kang mamadali kasi yan naman ang nagpapakain natin dito. Kasi ako yung nagbibigay kasi ng suporta sa mama ko nung mga anak ko nga wala pa sa kanila noon. Ilan ba kayong magkakapatid, ma'am? 8, pang-4 ako. Dami, no? Sa Buhay 4 namin. Ha? Buhay pa kayong lahat. 8. Isa yung namatay sa droga. Babae yun ang namatay, nalulong sa droga. Yung sunod sa bunso. Nabisyo pala yung ano mo, kapatid mo babae. Oo, sinabihan ko nga yun eh. Kung gusto mong mabuhay, pinagamot ko yun, hospital. Hindi alam ni mama ko na binigyan ko ng pera yung pa-hospital. COVID yun that time. Tapos yun, gumaling. Nung gumaling naman, bumalik sa isang lugar kung saan siya galing nag-drugs. Nag-drug siya ulit. Ayun, doon na siya natapos. Gusto talaga niya yun. Kaya... hindi siya naawa sa anak niya. May anak siya eh. Pero sabi ko nga sa kanya, bakit ako? Malalaki na yung anak ko. Hindi ko pa sila kayang iwanan. Nandyan pa rin ako sa likuran nila. Kasi ayaw ko na... Babae yung kapatid mo nag-drugs. Tapos yung asawa niya, nasaan yung asawa niya? Walang asawa. Single mom siya. Oo, single mom. Naka-3 asawa. Lami kayo. Lami kayo, grabe. Ako kasi, iniisip ko yung mga bata. Kasi, yung ate ko, yung sinundan ko yung kaplo, nakapangalawang asawa din siya kasi ang asawa niya tamad, mama's boy, gusto ng ate ko magbukod ng bahay, ayaw magbukod. So, ang ginawa ng ate ko, hiniwalayan na lang siya. Tapos nag-asawa. Ang asawa ng ate ko ngayon, okay na ang pakabuhi nila. Tapos yung mga anak niya kasi, nakikita ko, nakakawawa. Nagre-rebelde. Kaya ayaw ko naman na yung anak ko magaya sa mga anak niya. Matulad. Sabi ko, kung mag-asawa man ako, sabi ko, papatapusin ko muna kayo pag-aral, sabi ko, bago ako mag-asawa, para yung okay na ba sila, na wala na silang aanuhin pa nga kung ano, hindi magtrabaho na sila para sa sarili nila, di ba? Paano ka mag-asawa? May tanong ko lang, ma'am. Kasal ka dati sa, ano mo, di ba kasado kayo? Oo. Pero, kung halimbawa, kapag asawa ako, magkasundo lang kami, tapos magsama kami. Malay mo, di natin alam, balang araw, makasal din, di ba? Parang ganun. Kala ako na yung halimbawa, kuya. Halimbawa. Ano? Magkasundo tayo. Tapos magsama tayo. Tapos, siyempre, darating naman din ng panahon na magpakasal tayo na alam natin na nagkaintindihan tayo. Parang ganun, di ba? Ganun lang yun. Di ba? Hindi man divorce ng asawa mo yata eh. Di ba kayo divorce? Hindi pa? I-divorce ko, magkano ang pera? Tsaka antayin mo na lang kung hanggang kailan ang buhay. Ganun na lang yun. Oo. Sweetheart. Puputi sa akin din eh. Dahil may ako pension sa survivor ako sa SST ng asawa ko. Sayang din yun. Ay, walang problema yun. Edi siyempre, ikaw yung doon pensionado. Di kung magsama tayo, ikaw yung pensionado. Edi kung pwede na tayo magpakasal, ganun din ako. May SS din ako eh. Wala yung
ano lang, kung talagang tayo, di. Kung kung kayang i-divorce, di pag-iipunan natin, tulungan mo ako. Depende yan sa Sabi usapan. ni DJ, ha? Gaganyan-ganyan yan si DJ, yung mata ni DJ. Alam ko yan. Oo, talagang si DJ yung ano natin witness. Gaganyan-ganyan yan sa sayo ngayon. Kasi lagi ako nanonood sa kanya eh. Yan naman ang libangan ko dito manood sa kanya. Ngayon, nandito ako sa sala sa taas kasi wala yung amo ko, bukas pa darating bakasyon. Ako lang mag-isa dito sa bahay, sobrang init nga. Pinaandar ko yung aircong malaki na ang tagal-tagal lumamig. Sana Kung nandyan pa ako, pinuntahan nakita dyan sa sa bahay ng amo mo. Ay, sus nako, bawal dito. Kailangan pag nanabaho ka sa ibang bansa, magiging mabait ka para kung malis man sila, panatag sila sa'yo. Pero pagbalik nila, mataas na yung bill. Yung bahay dito, nandito yung driver. Ay, naka-opa din dyan sa kabila. Kasi dalawang, sa isang gate, kabilaan yung kwarto. So, ang isa, pinaupahan. Nagtrabaho dito sa building nila nga, pinaupahan din. Kasi malapit kami sa highway lang kami sa gilid Driver mo lang driver? Filipino din. Proxy yan sa driver talaga namin. Nagbakasyon kasi yung driver talaga namin nga India. So yan, Bangladesh. Bangladesh din. Ang mga kuan yan. Mga malalakas ang putok na yan. Lahat naman yung mga dito mabaho. Lalo yung India. Kasi marami akong kasama din sa Kuwait dati. Waiter din ako sa Kuwait. May kasama akong Indiano, Bangladesh, Nepal. Grabe talaga kasama ko sa kitchen. Pagka pinapawisan maamoy talaga. Paano yun kung nagluluto kayo, sir? Kunyari, yung dala-dala yung pagkain, amoy putok na. Amoy pagka sinisingot mo yung talagang masakit sa ilong. Yung driver namin. Sinabihan ko yan. Sabi ko, bago ka nga mag-drive, maligo ka o magpapabango ka. Hindi yung ang amoy mong nalanghap ko kasi yung amo kong babae dito sa kabila umupo ako yung sa likuran niya Yung hangin doon. Kaya ang baho talaga, umaano talaga sa likod. Ang tapang talaga ng amoy nila as in. Di kasi sila maglalagay ng roll-on ba pagkatapos maligo, dapat maglagay ng roll-on man lang para pagka pinawisan hindi masyadong mamoy ng mga katabi. Huwag na natin yung pag-usapan nga. Malapit na maubos yung oras natin. Wala tayong natapusan. Si DJ lang yung hintayin natin kung mag-warning na siya. Na ba tayo? Off-cam na ba tayo? Diba? Kasi mamaya na kasi alam ko kasi nga si DJ gaganyan-ganyan yan si DJ sa mata niya. Gaganyan-ganyan yan siya. Alam ko yan. Sinisilip tayo kung ano ba talagang nasa puso natin or nasa isipan. Binabasa tayo ni DJ. Oo. Tanungin kita. May tatanong lang ako. Okay. Ano ba talaga yung ilang beses ka na sumali? Ako pangalawa pa lang. So ikaw ilang beses na? Sa ilang beses mong sumali, ano ba talagang gusto mo sa isang babae? Nahanap ko yung kahit na hindi ganong maganda, basta siya, honest or di sinungaling, mabait, ganon. Pagka sinungaling talaga, wala na. Parang na-disappoint ako pagka ganon. Ayaw ko talaga. Bungangiro ka, hindi? Ano? Bungangiro ka ba, hindi? Hindi naman lalaki ako. Bungangiro. Uy! Bungangiro. Hindi May lalaki talagang bungangiro. Asawa ko bungangiro. Ako hindi. Ayaw ko nga mag-away kami nga malaman sa kapitbahay kasi ayaw ko na, nag-away sila kagabi. Ayaw ko ng ganun. Gusto ko yung mag-usap lang.
kami nga mag-asawa, buhay pa yung asawa ko dati, magkalapit lang yung kwarto namin sa mga anak kasi dalawa lang eh. Dalawa din kwarto namin. Hindi nga nila marinig na nagsagutan kami kasi tahimik kami mag-asawa. Walang Yun maganda. Kung merong hindi nagka-intindihan, lang yun. Kayo lang yung mag-usap, hindi naman. Nung isang araw, nag-usap kami ng anak kong lalaki. Yung anak ko, isang lalaki gitna yon. Yun na lang nag-aaral ng magsi-second year nitong pasukan. Matalino yun. Second year college? Oo. Una, sa private siya nag-aaral kasi nung kumuha siyang exam sa public, hindi siya nakapasa. So, napilitan ako sa private. So, dun sa private, kung pag may honor ka pala do, kung gusto mo makakuha mo yung award mo, mag-apply ka pa pala sa honor doon. So, hindi siya nag-apply, hindi nakuha. Sabi niya sa akin, mama, baka ito na yung pagkakataon nga natanggap na siya kasi doon sa public, nakalipat na siya. Baka ma-cum laude pa ako. Sabi ko, wow, sana. Sabi ko. I-maintain yung grades, tapos yung mga extra, anong tawag nun? Wala siya wala siya line of 8 puro line of 9. Okay din yun, sana makasali ko sa loading. Sabi ko nga sa kanya, Sekunak, sabi ko, siguro ito na yung pagkakataon nga makaakyat ako sa stage nga ako na siguro yung pinakamasaya nga tao sa mundo, sa buong mundo. Kasi hindi pa ako nakaakyat sa stage nga magsabit ng medal sa anak. Magsabit ng medal sa juwa, nakasabit na, hindi pa rin. Hindi nga ako nakatanggap ng flowers. Sana ikaw pa pag unang kita. Nangarap. Sana. Hindi ko pa naranasan ng galing sa boyfriend. Sinuswerte tayo kasi pang-apat ko na tong sali eh. Sa akin, pangalawa. Sana ito na. Tanggap naman ng mga anak ko eh. Basta mahalin lang din daw sila na ituring din na anak. Ganun din. Ilan ba anak? 3 yung anak mo? 3? 3. Ilan ang lalaki? Ilang babae? 2, panganay bunso. Baka yung yung bunso ko, baka pag nakauwi yung nanay nung amo kung kakilala ko dito, sabi ko, magto-24 pa yung December, kung pwede na ba mag-Saudi. Sabi niya, baka pwede na yun. Kung pwede, magtrabaho muna siya dito sa Saudi ng 2 taon, ipunin niya yon. Kasi gusto niya mag-apply sa Canada nga, factory worker. Siyempre, kailangan ng pera doon, di ba? Kaya sabi ko, magtrabaho ka muna dito sa Saudi, bago ka mag-Canada, apply ng factory worker or, Japan. Malaki yatang sa Saudi, Canada? Nakagraduate yung anak kong bunsong babae sa sa welder. Nakapasa siya sa assessment. Okay na yun pagka meron na siya. Kailangan nga yung kailangan daw yung experience na 5 years. So, ang sabi ng anak ko, experience. Sa Korea, kasi nga demand sa Korea, babae nga welder. So sabi ko sa kanya, ikaw magdesisyon na kasi ikaw naman nagdala sa sarili mo, hindi naman ako kung anong gusto mo Sabi ko sa kanya. Sabi ko kung anong gusto mo, susunod lang ako sa mo. Supportahan mo lang. So, support na lang ako kasi wala naman ako magagawa. Gusto ko sana paralin siya ng 4 years teacher, ayaw niya Huwag mong pilitin kasi ayaw niya, hindi niya gusto. Yun lang, anak kong lalaki, 4 years, BSIT. Sa akin nga, yung 2 anak ko, kung ano yung gusto nilang course, wala akong pakialam. Yung masaklap talaga yung panganay ko. Kasi, nung pagka-graduate niya ng high school, sabi ko sa kanya, inipunan ko ng pira yun. Para lang may pang-aral siya. Tapos sabi ko, Nak, ano bang gusto mong course? Sabi ko, pili ka lang kung sa private ba o public. Kasi naipunan ko talaga siya nalaanan ko siya ng pera noon Kasi mataas kasi yung gap nila sa pangalawa ko.
Tapos sabi niya, wala daw siyang gustong course. Ay, nako, naglampin college pala. Mag-asawa. Baka mag-asawa na, may jowa na. May jowa pala. Eh, wala na ako magagawa. Kasi sabi ko sa kanya, kung gusto mong mag-aral, hindi ko gusto nga magputol-putol ka sa pag-aral. Kayang yung paghihirap ko dito sa abroad na hindi ka mag-aaral, sabi ko. Sabi ko, makatikim ka sa akin. Puputulin natin, may tatanong lang ako sa iyo. Ano ba talaga ang tipo mo sa isang lalaki, ma'am? Siyempre, gusto ko yung hindi lasinggiro, nga mabait, mapagmahal. Gusto ko yung malambing kasi hindi ko talaga nalo sa asawa ko yun eh. Uminom ako kunti eh. Hindi talaga ako pasado talaga sa'yo siguro. Kunti lang naman eh. Kunti lang. Kunti naman. Sabi ko nga sa kanya, pwede naman uminom ka. Kunti lang. Yung tama lang ba? Pag nakainom ka, matiyag mo nga parang natatamaan ka na, tigil ka na, matulog. Pero hindi yung sobra-sobra na. Tapos kukuha ka ng itak. Habulan ng itak. Maghabulan talaga ng itak yan. Yung bahay namin, binabato ng bato. Yung asawa ko naman, bote. Kasi namimili kami ng bote dati. Bote yan, ibato niya ganyan. Tapos yung bato. Diba, yung dingding namin, lipa. Dati lipa ang dingding namin. So may kwarto-kwarto yun. Lipa, ang dingding, may dingding nga isa. Dito kami sa pangalawang dingding magtago para tumagos man yung bato. Hindi tatama sa amin kasi may isang dingding pa. Ganun yun. Ako, konti lang naman. Ininom ko pagka may okasyon, mayroong mag-invite mga birthday. Yung sinasabi ko. Kahit mapanood man to sa mga pinsan niya, lahat. Totoo talaga itong sinasabi ko. Hindi ako nagsisinungaling. Maliban sa ayaw mo ng malasinggero, ano pa yung ayaw mo sa lalaki? Yung ayaw ko na yung baliwala lang sa'yo kung nandiyan kayo sa bahay na gusto ko sa mag-asawa, mag-usap-usap, kung anong magagawa kinabukasan, kung ano ba yung wala sa bahay, pag-usapan. Yung, alam mo yung pangabuhi talaga yung iniitindi. Nga ayaw ko nang tumingin sa iba, nga ikaw na lang titingnan. Gusto mo lang lagi tayong magkatabi kung hindi naman sa ganun. Ang gusto ko lang na ano ba yung ayaw mo na akong alisin pagka nasa bahay. Gusto mo yata lagi sa bahay. Pwede ka naman magpunta sa mga anak mo kung sa paka mag-anak mo, pero basta gusto ko lang na yung pag-usapan nyo yung para sa inyo sa pangabuhi, kung anong hindi maganda o kung ano yung mas magandang gawin, 'di ba? At saka dapat kahit papaano may kunting pagkakitaan, kahit small business lang, na kahit hindi tayo magtrabaho, mayroon tayong gagawin sa tindahan, may pag-aabalahan tayo, ganun. Marami akong alam. Magtinda tayo ng kape, or gutuhan, or mamihan, o kantin, marunong ako. Kaya marami akong alam. Ang problema lang sa akin, kung yan kasi ang gagawin ko sa ngayon nga nag-aral yung anak ko, parang hindi ko kayanin pa. Kasi siyempre kailangan kong buwan-buwan may kita ako agad-agad nga ganong kantidad. Kasi nag-aaral mga anak ko eh. Diba? Pagkain pa, ang mahal pa ng bigas ngayon, Diyos ko miyo. Tapos, kailan ka pa for goods talaga sa Pinas? Kailan balak mo ka na? Ay, mapag-usapan natin yan. Pag talagang tayo. Okay lang. Hihintayin lang kita pag Mapag-usapan naman natin yan eh, kung ano talaga eh. Kasi di ba halimbawa, kung may financial pa akong kailangan, tapos ikaw, sobra ka naman sa financial, sabihin mo, kaya ko naman yan, ganito eh. Pero pag hindi mo kaya, sabihin mo sa akin ha, sige, magtrabaho ka muna. Saka na tayong kung okay na, di ba? Ganun lang yun. Pag-usapan. So, pagka nag-off-cam na tayo mamaya siguro, no? Ganun na lang. Pero tapos na yung hirap mo.
Huwag ka nang iiyak uli ah. Punasan mo muna ng... Wala kang tissue dyan. Wala kang May pampunas. tissue ako, malayo eh. Pag tumayo ako, sasabihin naman ni DJ nung nakaraan. Nung pagsali ko, nagluto ako pala ng cake. Sabi ko, DJ, sandali lang yung cake ko, parang masunog na. Oh. Nagluto ako ng orange cake noon eh. Sabi niya, ma, huwag kang galaw ng galaw. Sabi ko, sir, sandali lang kasi yung cake ko masusunog na. Sarap na. Marunong ka pala magluto, hindi tayo magugutom yan. Ay, nako, masarap ako magluto. Basta pag may lulutuin lang. Ay, ako nang bala dyan sa lulutuin. Yan, maalala na yan ni DJ. Sabi doon sa kasama ko noon, ay, wala problema, bibili tayo ng pagkain. Sabi ko, bibili ka ng pagkain, ako magluto, masarap ako magluto. Paborito ko ng kumba na masyadong malambot talaga, tsaka yung manok na yung apritada. Marunong ganon, apritadang manok. Ay, simple-simple lang yan mga luto yan. Basic lang yan ano. Basic lang yan sa akin. Yan ang hinahanap ko. Ano ba, pangalan mo pala, hindi ko na, ano ba yung pangalan mo? Ikaw si Rinaldo o si Ricardo? Roland lang para, pangit naman yung idiretso mo ng Roland. Roland. Nung pagtawag kasi ni DJ, nakita ko, ito na yung kapartner ko. Nakita mo? Kita mo pala. Bakit hindi mo nakita? Type mo ba? Nakita naman. Kita kanina. Type mo ba o maghanap ka pa ng sasali ka pa uli dyan kay Sir DJ? Di na ako sasali dito pag magkaintindihan na tayo. Sana all. Sabi ni DJ, sabi gaganon-ganon si DJ. Ang tawa yan si DJ. Papanoorin ko to yung live niya. Nanood ako kanina ng live niya eh. Tapos pinutol ko na nung pagkatapos kasi sabi ni kasi nga ako na yung kasunod eh. Nag-ano na ako doon. Umalis na ako para mag-abang. Inabangan mo na yung makausap mo. Ito na nga ngayon nakapwisto na nga ako dito kagad eh. Naggawa na ako ng paraan nga kasi para wala nang reklamo yan si DJ kasi mareklamo yan si DJ pag hindi maganda kasi yung Oo. Sabi niya daw, yung atop daw yun. Hindi yan atop, dingding yan. Nakakaya naman sa'yo mo pag mukhang maganda ka naman. Mahihain pa naman ako. Maganda yung partner. Namula lang yung mukha ko, sir. Kasi mainit dito yung aircon. Tagal-tagal maglamig kasi ilang araw dito na nalamigan. Na-aircon na ng bahay na to. Sobrang init dito sa Saudi Asin. Sa personal siguro, grabe, mistisa ka talaga. Ano bang lahi niyo? May lahi yata kayong Kastila, no? Wala. Ako, nawawalan ako. Init kasi Tapos umiyak na ako. Ka na ng isang buti dyan eh. Nakaubos ka na yata ng isang buting beer. Hindi. Kaya ganito ako kapula kasi mainit dito. Tapos, hindi pa ako nakalabas-labas kasi sabi kasi ng amo ko, wag daw ako lalabas, wag ako makipagkwentuhan sa driver kasi hindi na daw niya alam. Hindi natin alam kung anong mayroong ugali. So, sabi ko, ano namang makipagkwento ako sa driver para saan? Sabi ko. Eh, dito ko sa kung ako lang mag-isa dito, nilalak ko yung pinto lahat sa labas, walang makapasok. Pogi man naman siguro yung driver niya. Baka type mo din, di. Lang naman niya. Wala problema. Ayaw ko ng gusto ko dito sa kay DJ, baka ikaw na nga yung hinahanap ko. Malay natin. Si DJ. Maglandi tayong dalawa kay si DJ, gaganyan-ganyan yan si DJ. Oo, ganyan talaga yan. Kasi sinisilip tayo niyan eh. Itanong mo lang kay DJ kung bagay ba tayo. Siya na yung mag-decision. Kasi ganda mo naman eh. Ako, baka wala sa akin yung hinahanap mo. Hindi ako, talagang, pangit ko Mapili ka yata eh.
pangit ako, hindi ako maganda sa personal, as in, sa cellphone lang ko, itong cellphone ko kasi, ewan ko, bakit pinapapula-pula yung mukha ko dito nga, hindi naman ang pula yung mukha ko, mainit lang kasi. Ambot sa langaw. Ha? Sa langaw. Naka-filter siguro yan. Wala. Anong ka-filter? Hindi ko nga alam kukulikutin eh. Sa akin, hindi ko kailangan Manunood pa ako sa ano yan. Halimbawa, kung anong gusto ko, nga mawala, kasi nga maghahang minsan. Ano ako sa YouTube, titingin ako. Tapos isulat, matagal ako matapos kasi susulat ko pa yun. Alam mo naman, wala akong pinag-aralan. Nakarating ako dito. Wala akong... Basta, ganun lang. Hindi ka nakatapos ng high school? Bakit anong ha? High school graduate ka naman yata. Nakakahiya. Ha? Sige, sasabihin ko totoo. Kasi ito naman yung buhay ko eh. At least, ang makapanood sa akin, nga takot mag-abroad, nga yung iba, tapos grade 6 lang, takot mag-abroad. Pero ako, grade 5 lang ako, hindi ko pa yan napag-aralan ang English. Grade 5 ka lang? Hindi ka nakapagtapos ng elementary? Hindi nga ako nakapag-aral ng umaga, panghapon nga ako kasi lagi ako pinapansin ng mama ko magbantay sa kapatid ko. Hindi naman halata. Dahil Sana all. Ay! Hindi ka nakatapos ng sabi ni DJ daw, sana all. DJ, alam mo ba DJ? Kwento ko sa'yo. Hindi Bigyan mo ako ng time konti. Hindi pa. O sige, kwento mo para alam Noong ko. una kong pamaynila DJ, kahit isang ID DJ, wala akong birth certificate. Kinasal ako pang 137 lang. Tapos, hindi ko alam ang English. Ang pader nga magsulat ako ng pader. Basta pader. Okay na yun. Basta shortcut lang yan eh. Kasi mahirap pagka-pader. Ilang letter yung pader? Mag-ayos ako po. 5. Tapos, itong masaklap talaga. Nung nagtrabaho ako sa Gulayan sa Monumento, Gulayan, sobrang hirap ng trabaho ko doon. Pero tiniis ko. Kumuha ako ng NBI. Inabot ako ng isang araw. Kasi hindi ko nga, di ba English nun, hindi ko alam middle name, hindi ko alam ang last name, pati yung gender. Tanan, hindi ko alam. Marami namang kumukuha doon, magpaturo, ano ka naman. Noong nahiya ako. Sabi ko pag ko yung hiya ko, hindi ako makakuha NBI. So, nagpaturo ako. Sabi ko, ma'am, pwede ba turuan mo? Wala talaga akong pinag-aralan, ma'am. Gusto ko lang talaga makakuha NBI para naman may naman ako nga kung mag-apply hanapan ka NBI, may NBI ka kung baga ganun. Yun. Awa ng Diyos, nakakuha ako NBI. Tapos, nung umalis ako sa isurkat na natin. Kinuha ako ng kapatid ko. Chinese. Sabi niya, ate, naghahanap yung amo kong Chinese, yaya sa bata, kailangan graduate high school. Ko patay. Hindi na ba ako marunong mag-English? Sabi ko. Sabi niya, pikiin natin yung resume mo. Graduate high school. Pwede. Idi piniki. Kasi ang sahod ko talaga noon, 3K lang. So sa kanila kasi 5K. So grabing saya ko kasi 5K. Laki na yung halaga. Nag-apply ako. Gi-interview. Sabi ko, ang mahirap nito ngayon. Kung mag-i-English sa akin yan, paano? Hindi ako makasagot ng English. Hindi rin ako kasi hindi ko naman naiintindihan. Sabi ko. Hindi ko rin makapagsalita. Hindi ka makaintindi. Mabuti naman Tagalog. At saka alam mo ba yung bata, 4 years old and 3 months. Tapos, pang 18 na yaya ako. Patay. Sabi ko, suplado yata tong bata na to. Yun pala, oo nga, totoo. Suplado yung bata. Kung hindi naman nagustuhan sa lula, paalisin. Kung ayaw sa bata, paalisin. Kaya pang 18 na yaya ako. Awa ng Diyos, ako yung nagwagi. Inabot ako ng 7 years. Well, tagal, no? Mula 4 years hanggang 11. Mag-12 na siya nung umalis ako. Nag-abroad ako. Tapos, sinabi ko na sa amo ko, sabi ko, ma'am, may sasabihin akong totoo. Nagsisinungaling kaya ako nung nag-apply ako. Sabi niya, bakit?
Sabi ko, hindi naman ako naka-high school, hindi nga ako naka-graduate ng grade 6. Ano lang, grade 5 lang ako, hindi ko pa napag-aralan yung English. Sabi niya, niya di bali, napakaswerte mo naman kasi yung natutunan mo dito sa akin, sobra-sobra na. Sabi niya, mag-tutor kasi yung bata, nakikinig ako. Tapos, nilalagay ko din sa utak ko kung ang ibig sabihin. Kasi ni-explain yun eh. So, doon ko natutunan lahat-lahat. Parang, lahat ng yon, doon ako nag-umpisa kumuha ng mga ID, is, lahat na. Nagpakuha ako ng sa mama ko ng birth certificate kasi alam ko na yung patakaran ba kung magyaya ka ay may ganun ka. Kaya, yun, awa ng Diyos na kahit papaano, may natutunan akong kaunti doon. Kaya nakapag-abroad ako. Kasi siguro, kung wala akong experience doon, siguro ay hindi ako makapunta rito. Kasi hindi ko naman alam eh. Kung utusan ako ng ganyan-ganyan, kung hindi ko alam, paano kami magkaintindihan, di ba? Buti naman na naka-experience ka din yung nag-tutor sa kahit papaano tapos, doon ko natutunan yung bike, swimming, kasi yung swimming, nag-aral din yung alaga ko. Hindi man mag-aral yung alaga ko swimming kung hindi rin ako maligo. Kaya tinanong ko rin doon sa coach, coach, paano ba lumutang? Turo niya sa akin yan, ganyan. Kaya doon ko lahat natutunan talaga. As in, kaya ngayon, kahit malalim, hindi na ako takot kasi alam ko na kung paano eh. Marunong ko na lumangoy. Kahit saan kahit saan ibig ko sabihin ba, marunong ka nang lumangoy ngayon? Oo, kahit sa walang tubig, marunong ako lumangoy talaga. Kahit yun ang dapat. Bawal yan dito, bawal. Kahit sa wala din naman yun eh. Dito, walang tamat na incident. Kahit sa sahig, marunong ka nang lumangoy. No comment. Kasi DJ magalit. Wala na yata tayo. Ano ba ito? Ang tagal yata ng usapan natin. Hapit isang oras. Si DJ talagang binigyan niya yung yung kulay yung buhay ko. Yung binigyan niya pa ng time. 53 na. Minuto? DJ, salamat talaga. Kasi alam mo ba na pinaiyak mo ako dito. Pinaiyak mo ako. Naiyak ako sa aking sa aking kwento. Alam mo sa totoo lang, kung ipapadala ko sa maalala mo kaya yung kwento ko, siguro maraming matatats. Kasi 5 months pa lang yung anak ko, iniwanan na kami ng asawa ko noon nagpa-Manila. Tapos nagtatrabaho ako 5 months pa lang. Naggagapas ako ng palay. Nagdadamo ako sa tubuhan para lang maibili kaming bigas. Sadali, mukhang wala na si DJ yata iniwanan na tayo. Tayo na ang dalawa siguro. Hindi, nandyan pa yan kasi nandyan yung mukha ni DJ yung picture. Alam mo ba bakit kaya ni DJ na kasi siguro mas maganda kasi yung daldal ko. Ang daldal ko? Okay lang yan. Masayahin ka naman. Namula talaga mukha ko dito sa init. Mataas yung mo, BP. Hindi. Delikado yan. Blood pressure mo ba? Tapos, alam mo ba, sabi ko nga, si Baba, naiwan yung niya dito, yung pang tingin sa sugar. Nagpatingin ako sa sugar, 99 lang man pala yung sugar ko. Sabi ko, okay lang. 99? Di ba lagpas na, ba yung normal sa dapat sa sugar? 90 yata. 90 o? Hindi ko naman kasi alam Hindi naman ako laboratory. Yung yung 120, may kunting sugar ka na nun. Pag 140, may mataas na yung sugar, ganun yun. Yung normal yata, 180, 80 or 90, parang ganun. 90 yata, normal. Sa yan sa dugo, sa blood pressure yung sinasabi mo. Sugar. Hindi, sa white blood. Sa white blood. Blood sugar. Blood sugar.
ba yun? Shake, ano yan? Ang ingay-ingay ko dito, bakit? Kasi ako lang mag-isa, kung siguro may kasama ko dito. Sabi mga salita ko. Nasaan ba yung Pagkakataon driver? kasi, kaya timing. Ang driver, hindi pala nakinig yung driver niya. Hindi na Nandun yun sa kwarto niya, hindi yun na maalis sa kwarto niya kasi mainit nga dito. Ngayon, anong oras ba dyan? Anong oras na sa inyo? 4:49. Diyan, ano na dyan? Mag-alas 10 na dito sa Pinas. Ha? Magte-10 na dito ng gabi. Mag-alas 10 na ng 11 gabi. minutes 11 minutes din mag-10 diyan. Yan sa inyo, anong hapon pa lang? Alas 4:49. 5 lamang oras yung lamang sa Pilipinas. Magpa-5 na ng Ha? mag-aalas 5. Mag-aalas 5 na dyan ng hapon. Ano oras ka po ba natutulog, sir? Ano oras ka po ba Hindi ba natutulog? yan siya matulog kasi mag-dismiss pa nga kami mamaya. Hindi, nakahiga. Naantok na si sir kanina pa eh. Nantok na eh. Alam mo kung ilang minuto na tayo nag-uusap? 57. Sige. Lapit isa puro- Ipagpatuloy po ninyo off-cam pag-uusap ninyo. Ano po, connected ako kayo sa DJ. isa't isa. Oo, salamat. DJ Jill, salamat. Maraming salamat, DJ Welcome, Jill. sige. Matatapos na yata si DJ. 10 na eh. Sige, o paano na. Maraming salamat po. Bye-bye. Sige, DJ. Ma'am, ano ba yung account mo? FB account? Ay, huwag mo sabihin kasi si DJ nandyan pa. Ganyan-ganyan yan siya. Oo nga, naalala ko to, sumali 2020 to si girl. Siya yan, yung nakadilaw. Pero sobrang malusog pa pala talaga ako dito, 2020 manager, Sobrang lusog ko dito, Pakinggan nga ho natin kung ano pinag-usapan nila. Ito yung sabi niya, yung nakausap niya na po na to, last 2020, sabi dito, hiwalay. Pero umuwi ng Pilipinas, binuntis ang asawa. Pasilip. Mayroong Ayala, ganyan. Parang nakikita nga kita doon. Parang natatandaan ko, parang naano ba, parang naano ko sa, inisip ko saan kita nakita. Baba mo konting kamera mo kasi naputol yung ulo mo. Ayun o. Nakayo na nga ako Teka, ako yung camera ko. Yan, ganyan. Ako talaga, sa totoo lang, ganito lang talaga itsura ko. Hindi ka naman siguro masilan kumakain siguro, kumakain ka ba na kahit pusit. Yung nabilong kasi ako doon sa pusit, pasayan, ganyan. Wow. Basta hindi ka masilan, pag hindi ka Kumakain naman. Pusit. Pareho silang masaya the time Nanonood din daw po ngayon yung boy. Nanonood po siya ngayon, sabi niya.